Magandang araw mga bata! Ako si Ate Pia, ang inyong kaibigang Art Angel. Balik eskwela na naman at mukhang magba-back to school na rin sila. E kayo, handang-handa na ba kayo para sa pasukan? Kompleto na ba yung mga gamit ninyo? Ngayong araw, gagawa tayo ng mga art project na pwede ninyong gamitin ngayong pasukan na ulit. Tulad nito. Doble saya ang tampok na art projects sa Art Angel. Back to school na, under the sea pa. Gagawa tayo ngayon ng coral pencil case, garapon aquarium organizer, at waterproof bag. Simulan na natin agad. Sino kayang batang may art problem ang matutulungan ko ngayong araw na to? Tipia, Tipia! Ay, Jelly! Excited na po akong pumasok ulit. Talaga? Meron ka na bang mga notebook? Meron na po. Meron ka na bang libro? Meron na rin po. Lapis, ballpen at ruler? Meron na rin po. Nako, hindi ata si Jelly yung batang matutulungan ko ngayong araw na to eh. Pero, may kulang pa po akong gamit. Talaga? Ano yon? Wala pa po akong pencil case. Naku, mahalaga pa naman yung pencil case para hindi mawala yung mga ballpen mo tsaka lapis. Doon mo kasi ilalagay eh. Tsaka po parang hindi po mabali yung mga lapis ko sa loob po ng bag ko. Alam ko na. Huwag kang mag-alala. Gagawa na lang tayo ng sarili mong pencil case. Sige po. Tara. O Jelly, inimbitahan ko si Ate Shirley. Tutulungan niya tayo sa paggawa ng pencil case mula sa toilet paper tube. Hi, Jelly! Hi! O Shirley, pwede mo ba kaming tulungan? Oo, alam nyo, ang gagawin natin ngayong umaga ay tinatawag kong coral pencil case. Wow, coral pencil case. Madali lang ba yun? Madali. Kaya natin siya tinawag na coral pencil case kasi mahaba at makulay, parang makukulay na coral sa ilalim ng dagat. Tama. Sige, umpisahan na natin. Ang mga gamit natin para sa ating coral pencil case ay toilet paper tubes, cardboard, scissors, cutter, tape, glue, brush na pampahid ng glue, pencils, art paper, at saka mga makukulay na lumang magazines. O Shirley, ano yung una nating gagawin? Okay, madali lang yan. Itong inyong tissue tubes. So, tigda dalawa tayo. Oo. Tapos, gugupitin natin ang isa sa toilet paper tubes. Na parang ganito, sa gitna. Okay. Teka muna. Tandaan, humingi ng tulong sa mas matanda sa paggamit ng gunting o cutter. Ayan. Yan. Dahan-dahan. Pagkagupit, kalahati ng toilet paper tube, ididikit natin dito sa isa na buo na hindi natin ginupit. Didikit natin sa pamamagitan ng tape. Okay? Oops! Yes. So ako, Okay. papantay ko muna yung akin. Ngayon, kailangan talagang matibay ang pagkakatape natin dahil ito ang magsisilbing katawan ng ating pencil case. Okay. Ang susunod nating hakbang ay kukuha tayo ng maliit na pirasong cardboard. Yan, minarkahan ko na to para mas madali sa atin. Yan. Okay, yan na para sa'yo, Jelly. Ngayon, gugupitin natin to nakamarka. Para sa inyo mga bata, maaari kayong gumupit ng 2 inches na pataba o mataba at 4 inches na pahaba o depende sa laki ng butas ng inyong toilet paper tube. Okay. Pagkagupit nitong cardboard, irorolyo natin to. At ididikit natin siya sa loob na nakalabas ang kalahating bahagi. Parang ganito. Ngayon, ito ang magsisilbing takip ng ating pencil case. Itabi muna natin siya. Kukuha tayo ulit ng cardboard. Pwedeng itong matigas na to o kaya naman makulay na cardboard. Okay. Tulad ng bawa. Ito, maganda to. Yan. Aquamarine. Ngayon, ang gagawin natin, ititrace mo yung toilet paper tube gamit ang lapis. At pagkatapos, yan. Okay, tanggalin mo na. At guguhin tayo ulit ng isa pang bilog sa paligid nung na-trace natin. Okay? Yan, gupitin ang bilog, pati na, yan, ang mga linya na ginuhit natin sa paligid dito. Hanggang sa magmukha itong parang tansan. Okay. Ganyan. So, ididikit natin siyang parang ganito.
ating pencil case. Ang susunod na hakbang ay dedekorasyonan na natin siya. Ayan, Okay. sige. Papahiran na natin yung pencil case ng glue. Kapag nalagyan na ang buong katawan at takip ng glue, pupunit tayo ng maliliit na piraso ng art paper. Yun ang ating isa-isa na ididikit sa ating pencil case. Pagkatapos mapuno ng papel ang buong katawan, pati na rin ang takip ng pencil case, pwede nating pahiran ng isa pang coating ng glue para mas matibay. Pagkatapos nito, papatuyuin natin ang katawan at takip ng pencil case ng mga 30 minutes or kalahating oras para sigurado. Wow, ayan. Naku, ang dami nating nagawang mga pencil case ngayong araw na to. O di ba ang kukulay parang corals? Salamat sa'yo, Ate Shirley. Marami na akong mga pencil case. Walang anuman, Jelly! Tsaka salamat din sa'yo, Ate Pia. Hulog ka talaga ng langit. Walang anuman yon. O di ba madali lang gumawa ng coral pencil case? Subukan niyo rin gumawa, ha? One more. Uy, Marinette! Fresh ata ang boses mo ngayon, Marinette. Ay, Pia, naku! Salamat naman at sinabi mo yan. Uy, Bumati ka naman sa mga kaibigan natin. ay, oo. Magandang umaga. Fish tayo. Uy, Marinette, Oo. ba't parang ang daming balat ng candy tsaka basura sa buhok mo? Hindi ha? Ay, meron. Ay, naku! Naku! Teka, Ay, tatanggalin pakitulungan ko. mo naman ako. Diyos ko, nakakahiya. Eh, kasi naman, ang dami-daming pasurang palutang-lutang dyan sa dagat. Ay, ganun? Oo, naku, wala na ba? Wala na. Naku, mga bata, huwag kayong gagaya dun sa mahilig magtapon ng basura sa dagat, Oo, ha? naku, katulad niyang kapatid ko si Dugay Pia. Naku, wala nang ginawa kundi magkalat, kaya punong-puno ng basura yung kuweba namin. Ha? Talaga? Eh, yan, anong ginawa mo? Ay, tinuruan ko siyang gumawa ng Garapon Aquarium Organizer. Diba? Oo, talaga. Uy, Marinette, pwede mo kayong turuan yung mga kaibigan natin? Ay, syempre naman. Ah, sige, tara. Oo. O Marinette, ano ba yung mga kailangan natin para dun sa Garapon Aquarium Organizer? Nako, napakadali lang yan. Una, kailangan natin ng isang lumang garapon. Tapos kailangan din natin ng mga iba't ibang crayons, mga bond papers. Kailangan din natin ng mga colored papers. Yung matitingkad talaga. Oo, yung matitingkad. Tapos kailangan din natin ng paintbrush tsaka sapatos, no? May sapatos tayo. Para saan yung sapatos? Ay, naku, hindi! Ay, basura ito. Naku, pasensya na kayo. Boy! Gusto mo, bumili ka na lang ng kabilang pares sa tindahan, oh. Ayan. Tapos kailangan din natin ng lapis. Importante yan. Oh, eto pala ang pinaka-importante, yung glue. Pwede nyo ilagay na lang sa lalagyan ganito, no? Para mas Okay. madali. O, yan. Pwede tayo magsimula. Kuha tayo ngayon ng isang bond paper. Sige, Pakita isa natin. tayo. O, sige. Ngayon, gusto nyo, pwede nyong hatiin yan, ano, ng ganito. Yan, Pia. Tapos, apat na bahagi. pwedeng apat, pwedeng dalawa. Tapos, kukulayan natin ngayon ng Crayola. O, sige. Kahit anong kulay na gusto natin. Oo, kahit anong kulay. Para mas maganda syempre yung matingkad. Okay, Para sige. maganda siyang Ako, tignan. gusto ko yung blue, O, tsaka sige. yellow. Tapos iba't ibang style yan ng pagkukulay, no? Pwedeng pahalang, pwedeng pataas, So bali, pwedeng pabilog. iisip tayo ng sariling pattern o disenyo. Ngayon, ang gagawin ninyo pagkatapos nito, babalik ka rin yan. So yung makinis na bahagi, malinis na Itong malinis. Dito sa kabilang bahagi na to, Pia, dito na ngayon tayo guguhit. Guguhit tayo ng iba't ibang nais natin iguhit. Eh, dahil ito ay isang Garapon Aquarium, di ba? Eh di, syempre, yung mga nakikita sa aquarium. Oo. Simulan na natin gupitin ito. Ang susunod natin gagawin, itong pinatuyuang garapon, lalagyan natin siya ng konting glue. Pwedeng buhusan, pwede ring gamitin itong paintbrush, Pia. Kung may paintbrush. Kung may paintbrush. Kung wala naman, ay pwede ring kamayin.
ito munang ilalim ang uumpisahan natin. Ayan, no? Kasi, lalagyan natin ng sahig yung dagat natin. Lulukutin natin to ngayon ng ganito. Ayan. Pwede nang ipasok. Pwede na nating ipasok. Ayan, kaya maganda yung malaking garapon yung gagamitin nyo. O tapos, susuksukin yung ganyan. Ito, oh. Kita nyo? Ayan. Susuksukin nyo to para dumikit, Dumikit siya sa ilalim. Oo, hanggang dumikit siya sa ilalim. Dikit na natin yung mga ginupitan natin kinulay mga isda. Ayan mga bata, oh, ayan, didikitan pa natin ulit ng isa pang isda. Pia! Wow, Marinette, ang ganda yung tingnan, ano? Oo. Pero naku mga bata, papaalala lang namin ha, kailangan yung patuyuin ng mabuti yung garapon para makita ninyo ng mabuti yung disenyo. Tsaka para pag display ninyo at pinasok niyo yung mga lapis, mga ballpen, ruler, hindi siya masisira. Tama! Katulad nito, oh, ngayon, ang magiging itsura niyan pag natuyo Oo, na. eto meron din akong dala. Oh, Ayan. ayan mga bata, hindi ba ang ganda? Ngayon, ang gagawin nyo dito, hindi lang nakaganyan yan sa isang tabi. Lalagyan nyo ngayon ng mga gamit ninyo. Ipapasok natin Papasok siya. natin ang ating mga pencil, Ayan. ang gunting, di ba? Para walang kalat. At matutuwa ng tsak sa inyo, mga magulang nyo. Thank you ha, Marinette. Naku, walang anuman. O, ano, pwede na akong kumanta? Pwede na, pero magpapasalamat muna ako sa mga kaibigan natin. sige. O mga bata, madali lang gawin yung Garapon Aquarium ha. Subukan niyo rin ha. Fish tayo! O, kakanta na ako. Ating mundo'y gawing makulay. Ako mga bata, tag-ulan na naman, kaya kailangan sisiguraduhin natin na hindi mababasa yung mga gamit natin para sa eskwela. Kaya ang gagawin natin ngayong araw, isang waterproof bag. Kailangan natin ng pakete ng pansit canton, gunting, tape, stapler, at mga notebook. Umpisa na natin. Kunin natin yung 3 pakete ng pansit canton. Tapos, gamit ang tape, ipagdidikit lang natin. Tapos, kukunin natin ngayon yung mga notebook o yung mga libro na ilalagay natin sa loob ng bag para masukat natin mabuti. Isusukat lang natin para alam natin kung saan natin ididikit. Tapos, gagawin rin natin sa kabila. Ngayon, kukuha naman tayo ng isa pang buong pakete at ilalagay natin dito sa harapan para mabuo yung ating bag. Tapos, tatanggalin na muna natin yung mga notebook na pinasok natin. Para matiyak na talagang matibay yung ating bag, gagamit tayo ng stapler. Isi-staple lang natin yung mga gilid ng ating ginawang bag. Kailangan natin ipasok ulit yung mga notebook para masukat natin yung bag. So ngayon, ididikit naman natin yung pakete na nasa harapan. Tapos, yung ibabaw, itutupi natin. Saka natin ididikit yung bahagi nito. Ngayon, pwede na natin gawin yung takip ng ating bag. So, kuha tayo ngayon ng gunting. Gagawin natin, gugupitin natin itong bahagi na ito. Pero hindi natin igugupit ng buo. Konti lang. At gagawin na natin sa kabila. Pagkatapos, pwede na natin gawin yung flap ng ating bag. Tutupin lang natin ang paloob. O ngayon, kailangan naman natin gumawa ng lock para dun sa ating bag. Kuha tayo ng isa pang pakete. Tapos, itutupi lang natin. Tapos, gugupitin natin dito lang sa gitna. Ayan. So, yung una, sa ibabaw, isa-stapler lang natin yan. Tapos, yung kapares niya, dito man natin ilalagay. Susukatin natin kung saan siya dapat nakapwesto. Tapos, pwede muna natin idikit ng tape para hindi siya matanggal sa kanyang pwesto. So, pagkalagay natin ng tape, alisin ang isang notebook. Tapos, pasok natin yung stapler
karton natin para mas matibay. Babalik natin yung notebook. Ayan. Pero kulang pa rin. Kailangan meron siyang strap para masuot natin yung bag natin. So, kuha tayo ng siguro 4 na pakete. Depende kung gaano kahaba ninyo gusto yung bag nyo. Tapos, itutupi natin sa loob. Pagtapos na tayo sa pagtupi ng ating strap, pwede na natin itong idikit. Kung gusto ninyo, pwede rin yung staple para mas matibay. So ngayon, pwede na natin itong ikabit dun sa ating bag. O ayan, gawa na yung ating waterproof bag. Hindi ba simple lang at madali lang gawin? Subukan nyo rin ha! Ating mundo'y gawing makulay. O mga bata, narito na yung mga art projects na pinadala niyo sa amin. Palakpakan naman dyan! Munting kamay, malikhain, itanghal ang king galing. Kaninong drawing, saan galing, tingnan natin at panoorin. Salamat sa inyong lahat sa padala ninyong likha. Kay huhusay at masining lahat kami humahanga. May mga art projects din ba kayo na gusto ninyong ipagmalaki? Itawag nyo lang sa amin o ipadala nyo sa amin dito sa Art Angel. Hihintayin ko yung mga padala nyo, ha? O nagustuhan nyo ba yung ating mga art adventures ngayong araw na ito? Nakagawa tayo ng Under the Sea notebook cover. Nakagawa rin tayo ng coral pencil case sa tulong ni Ate Shirley. At syempre, nakagawa rin tayo ng Garapon aquarium organizer sa tulong ng sirena, si Marinette. O hanggang sa susunod, marami pa rin tayong iisipin at gagawin ng mga art projects, kaya kita-kita tayo ulit. At sa mga magba-back to school, mag-aaral kayo mabuti ha! At laging tatandaan dito sa Art Angel, kung kaya nating isipin, kaya nating gawin. Hanggang sa muli, ako si Ate Pia Arcangel, ang inyong Art Angel. Paalam! Paghari na may ganda ay sumusunod sa kanya. Mundo'y may buhay, may sigla kung saan man siya